So welcome back guys sa channel namin, Altef Travel. And welcome po sa mga new viewers namin, kung meron man dyan. So today po ang didiscuss ko ay about sa Click 160 air filter. So bubuksan natin to. Tuturuan ko kayo paano maglinis, tsaka kung ano yung mga purpose ng ibang parts. So bali, simulan ko po dito sa mga tornilyo niya. Meron siyang 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 na tornilyo. So diretso na tayo, buksan na natin kaagad. So bali dito guys, merong isang tornilyo or screw na nandun sa loob. Ito. So medyo may kahirapan siya, pero abot kasi ng screwdriver, so okay lang. So kayang mabuksan. Pero ingat lang kayo kasi baka ma-lost thread. So kailangan madiin talaga yung pasok nyo ng screwdriver. Yan. Ayan, so yan yung air filter box. So ito guys, ano pa lang to, medyo bago-bago pa tong ano ko unit, pero ganyan yung alikabok sa loob. Ayan. Ayan. Ngayon pa lang to dyan. Linisin natin. So meron pa siyang tornilyo dito, dalawa. Actually, ilan ba to? 1, 2, 3. Tatlo yung nakita kong tornilyohan. So ayan guys. So dito, pag nag-check kayo ng air filter, titingnan nyo dyan kung madumi na yung loob, kung yung mga alikabok, kung nagiging brown na. So gaya na sa akin, medyo, sabi ko nga bago-bago pa, so medyo malinis pa siya tignan. Pero ito, timansin ninyo, meron na siyang itim. Ayan. Ayan. So ganyan yung magiging itsura niyan pag madumi na talaga to. So okay pa to, bago pa eh. Tapos guys, ito, kung nakita nyo to, butas dyan, saka ito. So ang purpose kasi nyan, pag sobra yung langis mo dun sa makina mo, pupunta yan dito. Una nyan, papasukan ito. So papasukan nya to, tapos malalaman mo kung may langis na pumapasok. Ngayon, pag di mo napansin yan at naipon dyan, dito magipunta nyan. Dito. So para makatapon siya. Kasi butas yan, oh. So pag yung langis dito sumobra, so ito indicator to na mayroong tagas, ay hindi naman tagas, o mayroong sobrang langis na papunta sa air filter box mo. So pag napuno to, dito ang tagas niyan. So ibig sabihin nun, either sobra yung langis mo o may problema sa makina mo. Okay, pero yung instance na may problema ka sa makina, napaka-rare nun. Bihirang-bihira yun. Ang parating nangyayari dyan, pag nalalagyan to ng langis, sobra yung langis na nilagay sa'yo. Kaya kung hindi ikaw yung nag-change oil, babantayan mo yun. Kung pinapa-change oil mo sa kasa o sa ibang shop yung motor mo, babantayan mo to. Pwede mo rin tingnan yung doon, oil gauge, oil gauge ba yun, or oil meter, yung tinatanggal mo, para makita mo kung gaano kataas yung langis mo. So ayan guys, so linisin ko muna to. So ang gagamitin ko basa, ganitong basahan. Ayan guys, may langis pala, oh.
saan siya galing. Hindi naman siya galing sa loob. Ewan ko saan galing to. Pero parang may langis. Ayan. Pero okay lang, linisin lang naman natin. Kasi magiging alarming lang naman na may langis pag meron na dito. Dito. So medyo ma-alarma ka na dapat nun. Parang check mo na kung sobrang langis o kaya kung may problema man, ganyan. Pero kung dito lang, patak-patak, ganyan, onte, okay pa yun. Walang kaso dun. Kasi ito nga yung babantayan nyo dyan. Pag madumi na to, palitin na yun. Kasi kailangan may fresh air na pumapasok dito. Kasi kailangan ng makina mo yun para makapag-combust. Kumbaga kailangan ng gasolina rin ng ano eh, parang air fuel mixture. Para makarevolusyon yung ano, makina mo. So ganun lang siya linisin, guys. Madali pa kasi medyo bago pa. Pero pag matagalan na, ayun, titingnan mo kung kailangan kong palitin na to or pwede pang linisin. Pwede mo bugahan to ng hangin, wag mo lang babasain. So pwede mo bugahan ng hangin, pwede mo itaktak, brush. So pwede yun. So ayun lang, guys. Share ko lang sa air filter box. So kung may natutunan kayo, may nagustuhan kayo dito sa video na to, pa like and subscribe. Tapos marami pa kaming video na i-share sa inyo tungkol sa pag-maintain ng mga motor natin. So, yun lang muna sa ngayon, guys. Thank you.